daw-daw signal. Amen. Pero bisan pa ni anan, no? Panayon gihapunta sa atong online morning devotion nga gahimuon matag sayo sa buntag o kamalit by worshiping our God. Amen. Nagpabilin pa nga tumutong seek you first. The kingdom of God and nagdarasal ako, sumasamba sa'yo, ako'y patawarin mo sa mga kasalanan ko. Sana'y pakinggan mo ang himig ng puso ko. Ito ay tanging alay, palagi lamang sa'yo, dahil ikaw ay Diyos. Karapat-dapat kang sambahin, tanging ikaw lamang ang aking pupurihin. Jesus, ang pangalan mo'y itataas sa impapawid, dahil natatangi kang Diyos. Habang papalapit ako sa presensya mo, dama ko ang yakap mo dito sa puso ko. Ako ay lingapin mo, palapit sa damdamin mo. Ito ay tanging alay, palagi sa piling mo, dahil ikaw ay Diyos. Karapat-dapat kang sambahin, tanging ikaw lamang ang aking pupurihin. Jesus, ang pangalan mo'y itataas sa impapawid, dahil natatangi kang Diyos. Oh, hallelujah, 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 Lord. We give you praise, we give you glory, oh God. Hallelujah, Lord. Oh God. Oh, tanging ikaw, dahil ikaw ay Diyos. Karapat-dapat kang sambahin, tanging
ikaw lamang ang aking pupurihin. Jesus, ang pangalan mo'y itataas ay papawin. Dahil natatangi kang Diyos, oh. Dahil natatangi kang Diyos, oh God. Dahil natatangi kang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo Lord, sa inyong pagpukaw ka na mo, Ama, ning sa kabutagon, Lord, o kinibol minimo nga bangon kami, aron makahimo kami ini morning devotion, Lord. Salamat o salamat kayo, Ginoo Lord, nga tibok gabi mo kami yung gibantayan, tibok gabi imo kami gi-providean, Ginoo, sa kalidad malinaw hinano ka katulog, Lord, ug imo gipukaw karon gitagaan minimo nining laing matahong nga adlaw, Ginoo, nga Lunes, primerong adlaw, Ginoo, nining simanaha, o God. Thank you kaayo malaumon kami nga masustenar kami nining adlaw, Lord, tungod kay naa ka kauban ka namo, Aman. Dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan naman, walay laing pasidunggan nining tanan, ikaw ra gyud ka, Ginoo, kay ikaw man ang among Dios, ikaw man ang among hari. Busa, Lord, dawata nga among mga pagpasalamat, Lord, dawata nga among mga pagdaig pagtumaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. So, naanata sa Book of Daniel, no? Book of Daniel ta karon nya atong hisgutan ang first nga chapter. Chapter 1 sa Daniel. Apan mukutlo lang gihapon tag highlight, no, sa kanang chapter 1 sa Daniel. So dinhi sa Daniel chapter 1 verse 7 atong kutloon ang verse 7. Makita na to diri sa verse 7, atong basahon ang verse 7. Yung diri sa verse 7, to them the chief of the eunuch gave names. He gave Daniel the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach, to Mishael, Meshach, and to Azariah, Abednego. Makita nato diri no nga ang mga ngalan nga original nga mga ngalan sa mga character diri nga si Daniel, si Daniel, muna ilang original nga ngalan. Daniel, no? Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Muna ilang mga original nga ngalan. Pero makita nato dinhi ba ang chief, no, ang pangulo sa mga eunuch, naagid siya kagahuman, no, na siya power nga usbon ang ngalan, no, usbon niya ang mga ngalan aning upat ka mga character diri nga si Daniel, si Hananiah, Mishael, o si Azariah. What's in the name? No, what is in a name nga kaning makita nato diri nga what is in a name, or what's in a name, no? The first thing nga nakita nato nga unsa day naa sa ngalan nga dinhi sa verse 7 giusab man. No, verse 1 is kung usab man ka sa usa ka ngalan sa usa ka tawo, labi na nga subordinate nimo, no, ikaw lugar, ikaw taas ka granggo nya, ang gusto nimo nga usbon ang ngalan aning imong mga subordinate na kay silang Daniel ani nga mga exile sila ani kanang binihag ba. So under sila sa pangagamhanan ni Nebuchadnezzar. Unya gidelegate sila ni Nebuchadnezzar sa pangagamanan pang dumala sa usa ka kaning chief nga eunuch. O makita nato dinhi nga unsay naa sa ngalan di ay. So kung ikaw usa ka kataas kaayo granggo nya usbon nimo ang ngalan sa mga under sa imong pangagamhanan, you have the power, you have the authority, no,
to change no murag garbo nimo nga usbon ang ngalan sa mga subordinates no. So ingon ana din the number one nga reason unsay naa sa ngalan nganong usbon. So the number one reason di ay is changing a person's name was a sign of having power over that person. So kung ikaw gusto nimo nga ipasiatab nga you have that power over that person, you have to change the name of that person. Kung tan-aw nimo nga labaw ka sa iya, kuan ka kanang king ka or chief ka ana. So you have that power to change the name of your subordinates. So ingon ana di ay, so changing a person's name was a sign of having power over that person. So muning gihimo sa king or chief of eunuchs, no, of eunuch. Giusab niya ang ngalan nilang Daniel, no. So muna siya ang number one point sa atong gisgutan nga what's in a name. Then second, conquering rulers often did this to their captives as a means of making them more a part of their culture. Kinanglan usbon nila ang ngalan sa ilang mga captives, sa mga binihag nila. Sa mga exiled person, sa mga binihag nila, kinanglan usbon kay mao ning usa ka paagi sa pag-usab gid sa ilang kinabuhi, usbon ang culture, aron mamahimo silang part sa mamahimo silang kaparte na sa citizenship sa mao nga lugar. So kay naa naman sila sa part sa Babylonia no, kay captives gani sila, and the king wanted sa una pa nga verse, and the king wanted to make them kaning himuon sila nga kanang lumulupyo na sa Babylonia, no, himuon sila nga part na sa mao nga dapit sa Babylonia. So kinahanglan usbon ang ilang ngalan para nga kung silang gusto himuon sa mao nga mga captive sa ilan ni Daniel lugar, gusto nila nga himuon. For example, diya sa mga sa kuan pa nga verse panalitan, gusto nila tudluan silang Daniel sa mga pinulungan sa sinultian sa Babylonia. Inana i-train nila, ipahiskwela nila, dayon tudluan silang Daniel sa pagkaon, sa mga pagkaon sa taga Babylonia nga grabe nga mga pagkaon, no. So gani nga si Daniel ni kuan siya nga utan lang ang ilang panganon, no. So ingon ana the second reason is kining mga conquering rulers, no, often gahimuon nila ni sa ilang mga captives, no, sa ilang mga binihag as a means of making them more a part of their culture, no. Ilag yung trino ni ilang himuon nga kaparte na nila. Tanaw nato diha sa verse 4. Kini day makita nato nga silang Daniel day mga good looking, no, mga gwapo, himsog, mga hitsuraan, mga tsadag, mga lawa, siguro mga inana. So inani silang Daniel kinaaman sa 4, young men in whom there was no blemish, but good looking, gifted in all wisdom, mga bright, mga maalamon, inana ang gipangita sa hari. But good-looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick in understanding, who had ability to serve the king palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. Kuan, kanang tudluan sila sa mga pinulungan, sa mga sinultian, no? Sa ilang dapit, sa ilang nasod. And the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies and of the wine which he drank, and 3 years of training for them, so that the end of that time they might serve before the king. So, marang nakita nato din no, nga kinahanglan tudluan gid silang tanan. Now, from among those of the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Dili sa 7, gialisdan na dahil ang ilang ngalan. So, manang duha ka rason, nganong gialisdan ang ngalan nila ni Daniel, no? Nakita ginato sa upat ka kwan, gialisdan gid ilang mga ngalan. That's sa verse 7, no, nga si Daniel, Belteshazzar na, then si Meshach, no? Unya si Azariah, Abednego.
So maunay na siya ang first nga reason because changing a person's name was a sign of having power over that person. Ang pangulo sa eunuch, siya ang nag-ilis ng hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. So ang second nga point kada kita nato is mga conquering rulers mga conquering rulers often did this in changing the name of their captives as a means of making them more a part of their culture. Murag nahimo na nga part sa ilang culture nga anybody nga under sa ilang government usbo nila ang mga ngalan. So they have that power, they have that authority to change our name kung ma-under na ta sila, makaptives ta nila, na sila na sila ingon ana nga power and authority to change our name. Nga napod sila na makita gyud nga they have power over us dayon makita pud nga part na sa ilang culture murag part na sa ilang culture nga whoever ilang mamahim. So, inana di ay. Amen. Nagyan natin nakutlo karon sa verse 7 no, sa chapter 1 sa Daniel. Huwag mag-ampot ta. Kay poor kaayo ang atong internet connection. Hallelujah. Salamat ug salamat kaayo ning size kabuntagon nga imo kaming gipukaw nga alive, alert, awake, Ginoo. Andam nga matubang o mga kinabuhi kanunay matag sa buntag. Thank you pa niya ng tanan. Dalaygon ka gid Lord sa among gitunol diha kanimo mga kaigsunan namo nga manarbaho Lord sa office, public or private office o God nga imo sa tabangan sa ilang trabaho karon kung dunay mga backlogs magmilagro ka nga dali ra nilang mahuman ang ilang trabaho. Sayon ra hagkap ilang mga expenses balay ron sa eskwelahan. So mga teacher Lord taga-isab sila katakos kuso Ginoo nga makaya nila ang pagdumala sa ilang mga classroom bisan pa sa mga kaigsunan nga nay mga online nga trabaho Lord salamat sa kayo Ginoo nga imo silang tabangan nga makaya nila ang ilang trabaho di sa online sa mga kaigsunan nga nay mga business nga gibang manage o God salamat kaayo Lord nga ikaw ang Dios magatugot nga mga sinso gayon ang ilang business as long as they continue to honor you to bless you Lord ipaasinso sila Lord kay naa kanimo ang kagahuman to make them prosper sa ilang mga business dalaygon ka gid Lord sulay katapusan naman matuboy ka mapasidunggan ka mabayaw ka nining among ginahimo matag sa buntag dawata nga among mga pagpasalamat Lord dawata nga among mga pagdaig paghimaya pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas amen. God bless us all.